Magandang gabi po sa ating lahat. Happy midweek po. Tayo po ay patuloy sa ating pag-aawitan. Inayayahan ko po ang lahat na tayo ay yumuko para sa ating panalangin. Let us pray. Ama naming banal, nandiyan ka po sa katastasan ng mga langit, pinupuri ka po namin dinadakila. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pag-iingat sa lahat ng aming pinupuntahan, sa aming mga desisyon. At kami po ay napagtipon-tipon ngayong gabi upang patuloy pong papurihan ng inyong dakilang pangalan. Dalangin po namin na sa aming pag-awitan, ang inyo pong nawang pangalan ng siyang aming maitaas at kayo po nawa ang siyang sumaamin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po aming hini sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa awitin po natin ang "'Tis the Blessed Hour of Prayer." In hymn number 327, 327, "'Tis the Blessed Hour of Prayer." Iniyahan ko po ang lahat na tumayo. "'Tis the blessed hour of prayer, when our hearts are in vain, and we gather to Jesus, our Savior and friend. If we come to Him and faith, His protection to share, what a love for the weary, how sweet to be there. Blessed hour of prayer, blessed hour of prayer, what a love for the weary, how sweet to be there. 'Tis the blessed hour of prayer, when the Savior draws near, with tender compassion His children to hear. When they toast the Spirit comes, at His feet every care, what a balm for the weary, how sweet to be there. Blessed hour of prayer, blessed hour of prayer, what a balm for the weary, how sweet to be there. 'Tis the blessed hour of prayer, when the tempted and cry to the Savior who loves them, their sorrow confide. With a sympathizing heart, He removes every care. What a balm for the weary, how sweet to be there. Blessed hour of prayer, blessed hour of prayer, what a balm for the weary, how sweet to be there. At the blessed hour of prayer, trusting Him we believe, that the blessed prayer healing will surely receive. In the fullness of this trust, we shall lose every care. What a balm for the weary, how sweet to be there. Blessed hour of prayer, blessed hour of prayer, what a balm for the weary, how sweet to be there. Tayo po yung lumuhod sa ating panalangin. Ama po namin banal sa hapong ito, Ama. Lubos ka namin pinupuri, pinapasalamatan.
sa kabutihan, sa pagpapala, pag-iingat na hindi mo pinapagkait sa amin, Ama. Alam din po namin sa aming sarili, sobra kaming makasalanan, makasarili sa aming kaisipan. Aming amang hinihiling ang kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamalit sa inyong harapan. Upang sa ganun, maging kaaya-aya ang ayang pagpupuri sa inyong harapan. Amin din amang nilalapit ang magbibigay ng mensahe. Nawa ang kanyang sasabihin, magpatibay, magpalakas sa aming pananampalataya habang kami ay naghahanda at nag-aantay sa iyong pagbabalik. Naniniwala din po, Ama, kami, ang buong kapulungan, katahimikan at isang layunin ang mangunsa ng pag-ibig sa bawat isa ang mamutawi sa aming buhay upang sa ganun makita sa aming buhay sa man kami pumunta, makasalamuhan namin ng mga ibang tao na may Diyos kami na pinapaglingkuran at ikaw yun, Ama. Nawa ang mga dalangin sa gabing ito, bagang kami sobra ang kasalanan, naniniwat na pantaya kami na ang lahat ng bagay ay ipapagkaloob mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapatid. And happy midweek po sa ating lahat. Sa gabi pong ito, pasalamatan natin una sa lahat ang Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng magandang kalusugan natin. Ano pa tayo ay narito at muli nating nakikita ang sisilayan ng ating mga kapatiran at atin pong nakipagtagpo ang Panginoon sa sambahang ito. So, sa gabi pong ito mga kapatid, ang atin pong mga pagsamba ay akin pong babanggitin ang mga nangunguna, subalit nais ko rin pong batiin ang atin pong mga bisita, ating comforter na narito sa atin ngayon. At kasama si Pastor, narito sa taas, na kasama sa atin pong pagsamba ngayon. So, ang pagkakasunod-sunod ng ating sequence, tayo po ay pinangunahan ng chorister ni Sister Alcin at ang ating sa monitoring, Sister Lisa, at ang ating ding nagbukas ng ating panalangin ay si Brother John Mantala, at ang ating kasunod niyan ay ang ating pulong panalangin, no? Ang ating panalangin, mga prayer request natin, pasasalamat ay pwede po natin ngayon na sasabihin. At matapos niyan ay mapakinggan natin ang mensahe sa awit na ito po ay ibibigay sa atin Sister Lona Salazar. At susundan po ito ng mensahe sa salita ng Diyos na atin pong mapakinggan sa ating district pastor, Pastor Curtis, Alex Curtis. So yun po mga kapatid, ang ating pagkakasunod-sunod sa ating pagsamba hanggang sa kanyang closing prayer, closing song and closing prayer. So inyong lingkod, Presider, Brother Rodi Ranes. Ating isunod mga kapatid ang ating mga prayer request sa mga may mga kahilingan at mga nagpapasalamat sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy niyang pagpapagaling sa aming mga nararamdaman sa katawan, lalo higit ang tumubong pigsa ni Hansel Sahita. Ito po ay patuloy na gumagaling. At isama din po natin sa dalangin si John Mark, bagamat siya ay nagsusulo na sa maintenance sa hotel, bigyan mo
bigyan siya ng kalakasan, lalo tigit ay maging matatag siya kahit siya ay nag-iisa doon sa kanyang work. Atin pong pasalamatan ngayon ang Panginoon mga kapatid sapagkat yung bagyo na dapat ay danasin natin, talagang gano'n yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, inilihis para hindi tayo mahagip. Siguro nakita niyo yung Guam kung anong nangyari, yung mga truck bumabaliktad sa lakas ng hangin. Kaya salamatan ang Panginoon sapagkat hindi nasinto itong Pilipinas na tayo nahagip ng bagyong Inday kasalukuyang nasa Pilipinas ngayon. Patuloy po nating isama sa panalangin ang atin pong mga Bible student. So kami si Pastor ay patuloy po kaming nagdadalaw. Subalit ngayong hapon ay hindi kami nakalusot sa aming mga dadalawin. Doon lang kami sa kanila ni Sir. So gayon pa man, marahil bukas ay mayroon pang time si Pastor. Isasama po natin sa panalangin yung ating pong mga dadalawin. Marami po kami mga planos, Pastor, na pupuntahan pati yung mga backslider nating mga kapatid, no? Para ipanalangin. So, maraming salamat at yun lang mga kapatid. Sa akin naman, patuloy na panalangin para sa panganay kong anak. Sana palambutin ng Panginoon ang kanyang puso, tanggapin niya na muli. Napakalungkot kasi na bagamat 4 kami sa pamilya, kami 3 lang palagi. So, hindi ako susuko ng kapapanalangin sa kanya. Gusto ko rin magpapasalamat sa Panginoon mga kapatid sa pag-graduate ni Queen. So kahit na itong pasalamat ko ay ma-mention ko sa kapulungan, medyo lipas na. Pero gusto ko pa rin babanggitin. At sa akin naman panalangin sa Panginoon ay nagpapasalamat na rin ako sa Kanya. Subagit pasalamatan ko na ang Panginoon ay naging mabuti sa kay Queenie sa kanyang pagtatapos. At sa ngayon ay isama ko sa ating panalangin. Si Queen ay naghahanap ng trabaho. So, nagsasapalaran siya kahapon sa ilang mga opisina. So, naroon ang mga resume na ibibigay at hilingin natin sa Panginoon na sa mga company na tatawag ay magiging libre naman sa kanya ang araw ng Sabat. Ayan. So, yan po mga kapatid ang aking pong pre-request ngayong gabi at pasasalamat. Okay, mayroon pa bang nais na magpapasalamat? Okay, so mamaya babanggitin na lang ninyo kung sakali mayroon pa at nais kong ulitin para atin pong ma-review natin ang atin pong ipanalangin. No? Sa kay Sister Yuli na si Brother Jomart, kanyang bunsong anak ay pagpalain ng Panginoon, nasa Kalakhan ng Manila na Narbaho. So, pakaingatan siya sa Panginoon at bigyan siya ng magandang pananampalataya rin na sa tuwina habang siya ay hiwalay sa kanilang magulang. Ganun din ang pasasalamat ni Brad John na kung saan tayo pong lahat ay na iiwas doon sa mapanganib na hagupit ng bagyo na napakalakas yun. Maaari ang kalakasan ay papantay sa ilanda, napakalakas yun mga kapatid, subalit pasalamatan natin ng Panginoon na ito ay hindi dito sa atin. Malamang na dito rin sa Pilipinas, pero
salamat sa Panginoon na naiiwas tayo. Bagaman, ang iba nating mga kababayan ay naapektuhan sila, isama din natin sila sa dalangin. Ganun din mga kapatid, ang kahilingan ni Sister Elma sa kanyang panganay na anak na kanya pong patuloy na idinudulog sa Panginoon na muling makapanumbalik sa paglilingkod sa pananampalataya kasama sa kanila ang buong pamilya na makapag sama-sama sila na makasamba sa Panginoon, no? So, ganoon din mga kapatid na si Brother George sa kanilang lakad, no, ni Pastor, habang ang schedule ni Pastor ay sa buong linggong ito ay nakapokus dito sa Lampano, ay kanilang ayon sa kanilang mga schedule ay marating ang mga hindi na nagsamba natin ng mga kapatid, at ganoon din ay kanila pong panalangin, no, sa kanilang mga tahanan. Okay? So, yung akin din po kahilingan at pasasalamat doon sa aking anak na kung saan siya po ay sa ngayon, kasalukuyan, ay nag-apply ng trabaho na may pagkalob ng Panginoon sa kanya yung kanyang minimithi na trabaho. So, mga kapatid, kung wala na tayong mga pahabol, no? Subalit tayo sa ating mga sarili, mayroon po tayong mga idudulog sa Panginoon. Tayo po ay manalangin, bawat isa sa atin, at lahat po ng ating pong kahilingan sa Panginoon. Tayo po ay manalangin na kahit tayo ay aabot ng 3 minuto o sumobra pa sa ating panalangin upang tayo pong lahat ay magiging ang ating panalangin ay aabot sa luklukan ng ating Panginoon. So tayo po ay manalangin ng individual sa ating pong pagluhod.
God is good. All the time. Ulitin nga po natin. God is good. All the time. Tunay po na napakabuti ng Panginoon sa atin. Dahil sa Kanya pong saganang biyaya, ay patuloy po tayong narito pinagkakalooban ng buhay, kalakasan at kalusugan. Maraming salamat, Sister Luna, sa isang napakagandang mensahe ng awitin at napakinggan, I surrender all. Happy midweek po mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa po sa atin? Lahat po ba tayo ay masaya ngayong gabi? Ako personally mga kapatid, ako po ay masaya na makita ang isang iglesia na buhay pagdating sa programa. Hindi lang Sabado, hindi lang Vesper, kundi kahit midweek. Napakarami natin ngayong gabi. Purihin ang Panginoon. Ito ba ay tuwing midweek? Marami po. Sa iglesyang ito, buhay na buhay ang midweek. I assume na hindi lang ngayong gabi marami, kundi tuwing kalagitnaan ng Sanlinggo ay narito upang sama-samang manalangin. Napakagandang pagmasdan ang bawat isa po sa atin, lalo na ginagather natin yung ating mga prayer request, atin pong ine-express yung atin pong mga pagpapasalamat sa mga answered prayer at sa mga providence ng Panginoon sa ating buhay. Sa kalagitnaan ng Sanlinggo, patuloy nating nararanasan ang iba't ibang mga karanasan, iba't ibang mga pinagdaraanan. Kami sa gawain ay bilang nangunguna ay kami rin mga kapatid ay nais naming patuloy na dalhin ang mensahe ng Panginoon. Salamat kay Brother George na pinangungunahan tayo sa iglesyang ito pagdating sa outreach program. At bawat isa po sa atin ay ginagamit sa iba't ibang mga gawain para ipasulong ang gawain ng Panginoon. Ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi ay very simple lang, mga kapatid. Ito ay maraming beses na nating narinig. At ito ay magsisilbing isang paalala na lang sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Ang title po nito ay 5 Principles for Spiritual Growth. Lahat po ba tayo ay nagnais na tayo po ay lumago? O sino sa atin ang kontento na lamang na kung ano tayo ngayon, ito na lang tayo? Sino sa inyong kontento na lang kung ano yung spiritual status natin sa kasalukuyan ay kontento na tayo, hanggang dito na lang? Sino sa atin ang nagnanais pa na tayo po'y lumago pa sa ating spiritual na buhay? Yan, maraming salamat po na inyo pong express ang inyo pong damdamin. Lahat po tayo mga kapatid ay nangangailangang lumago. Ang spiritual na kalagayan ng buhay ng isang Kristiyano ay
ito po ay tinatawag na paglalakbay. Tulad din sa relasyon mag-asawa, ito po ay habang buhay na karanasan or magiging karanasan pa. Ganon din sa ating relationship sa Panginoon. Yung spiritual aspect ng ating buhay, ito po ay nangangailangan din na magpatuloy. 2 Peter chapter 3 verse 18, the Bible says, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen." Muli tayong manalangin, mga kapatid. Sa gabing ito, dakilang Ama, salamat na kami inyong binuklod upang sama-sama namin kayong purihin at sambahin. At sama-sama rin kami, Panginoon, na tatanggap ng inyong pong pagpapala sa pamagitan ng inyong pong banal na mga salita. Sa aming pagsisimula ng aming pag-aaral, patuloy po naming tinatalaga ang aming sarili, ang aming puso't isipan, ang banal na Espiritu nawa ang siyang mangusap sa aming mga puso, ang inyong presensya ang aming maramdaman sa aming kalagitnaan. Bigyan kami ng kaalaman, maunawaan namin ang lahat ng inyo pong mga salita at sa kapangyarihan at gabay ng banal na Espiritu, ang mga katotohanan ito ay aming pong maisabuhay sa pangalan ni Jesus. Amen. 5 principle for spiritual growth, mga kapatid. Meron palang mga prinsipyo na binabanggit ang banal na kasulatan para ang isang buhay Kristiyano ay lumago. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ito po yung panalangin ni Pedro, mga kapatid. Tayo'y lumago sa biyaya at sa kaalaman patungkol sa Panginoong Hesus na atin pong tagapagligtas. Alam niyo po, mga kapatid, simula ng atin pong tinanggap ang Panginoon, ay ito po yung pinakamasaya na karanasan sa buhay. Sa ating buong buhay, mga kapatid, merong dalawang malaking bagay or pinakamalaking desisyon na ating sinasagawa sa ating pong buhay dito sa lupa. Una, ang pagpapakasal sa iyong sa iyong partner na maging lifetime partner. Pangalawa ay ito naman yung tinatawag na spiritual pagpapakasal sa ating Panginoong Hesus. Ang dalawang bagay po na ito o dalawang institusyon na ito ay napakahalaga at ito po'y sinasagawa sa publiko. Ibig sabihin po, sa harap ng langit at sa harap ng lupa. Sa lahat ng mga linikha ng Diyos sa langit at sa lahat ng mga linikha na narito sa lupa, ang pagpapakasal at sa espiritual na pagpapakasal, ito po ang pinakamahalagang desisyon na ating pagpapasya. At ako'y naniniwala na kung atin pong babalikan ang atin pong mga pagpapasyang ito ay nasasariwa po natin ang mga magaganda, masaya na mga bahagi or minuto at segundo ng ating buhay. Naalala niyo pa po ba kung kailan kayo kinasal? Mag-asawa? Siguro ang mga lalaki, yung iba ay nakalimot na. Pero sa babae ay hindi talaga makalimutan yan. Matandain sila pagdating sa mga petsa. Baka nga alam pa ng mga asawa kung kailan kayo sinagot, kailan kayo nanligaw. Alam nyo rin po ba, naalala nyo po ba kung kailan nyo rin tinanggap si Jesus bilang personal na tagapagligtas? Ang panahon na tayo'y linubog sa tubig at binautismuhan sa Espiritu. Alam po ba natin kung kailan? Naalala po ba natin? Ibig sabihin, yan ang mga sandali, karanasan sa ating buhay na pinakamasaya at napakagandang alaala
memorable, unforgettable, mga kapatid. Pero pagdaan ng mga panahon, nasusubok ang relasyon mag-asawa. Pagdaan din ng panahon, nasusubok ang atin din pong relasyon sa Panginoon. Di po ba? Nasubok na po ba ang inyong relasyong mag-asawa? Nasubok na rin po ba ang inyong pananampalataya sa Panginoon? Kumusta po pagdating ng mga pagsubok ng mga bagyo sa buhay? Kumusta ang atin pong naging kalagayan at karanasan? Yung mga dumaan sa buhay po natin, yun ang siyang nakapagpapatibay sa atin. At kailangan po ng tinatawag na panghahawakan ang mga pangako na binitawan. Sa ating espiritual na buhay, mga kapatid, kailangan nating lumago sa ating relasyon sa Panginoon. Narito ang 5 principle for spiritual growth. Bawat isa po sa atin ay nagnanais na lumago. At yan din po ang kalooban ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak. Magsimula na po tayo, mga kapatid, sa 5 prinsipyong ito para tayo lumago ng mas mabilis sa atin pong espiritual na aspeto ng buhay. Una, alam na natin ito, mga kapatid. Una, prayerful life. Kanina narinig ko, isa sa prayer request ng isang ina ay ipanalangin ang isang anak na hindi nakakasama sa loob ng iglesia sa paglilingkod. Napakagandang pakinggan na hindi ko susukuan na hanggang ang aking anak ay matla at makasama sa paglilingkod sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Ibig sabihin, alam ng isang ina na ang panalangin ay napakahalaga. Kung meron mang isang pinahahalagahan natin sa ating relasyon sa Panginoon, mga kapatid, ay yun yung paglalaan ng oras na siya po'y atin pong kausapin. Paano po ba lumalago ang relasyon? Sa mga mag-asawa, dumaan sa pakikipagkaibigan. Dumaan sa, siyempre, yung simula ng pagpapalalim ng pakikipagkaibigan. Ako rin po, mga kapatid, ay nakaka-relate pagdating sa tinatawag na pag-cultivate ng isang relationship. Kinasal kami ni mga kapatid, 2018. Naging magkaibigan kami 2009. Naging magkasintahan kami 2011. Kinasal kami 2018. Umabot kami ng 7 taon at kalahati. Sa 7 taon at kalahati, siyempre nasubok ang amin pong mga damdamin at amin pong mga binitawang mga salita. 7 years and a half, mga kapatid, maraming mga taon na kami nagkalayo, pero ang tanging nagbibigkis sa amin ay walang iba kundi yung communication. Ang siyang nagpatibay, mga kapatid. Kung kami po ay naging magkasintahan sa sipak, mga kapatid, 2011, April, pagka November, nagkahiwalay kami. Pumunta ako ng Guimaras, mga kapatid. Bumalik ako sa pag-aaral 2012. Pagka second semester, nahinto na naman ako, pumunta ako ng Iloilo. Pagka 2014, nahinto na naman ako, mga kapatid. Pero magkasintahan pa rin kami. Maraming mga taon or mga buwan na ako'y nalayo sa Kanya. Pero ang tanging nagko-connect sa amin, mga kapatid, ay ang communication. Kaya, mga kapatid, sa isang relasyon, ang siyang nagpapatibay ay ang paglalaan ng sapat na oras upang mag-usap. Amen, mga kapatid? Ganon din sa ating relasyon sa Panginoon. Magiging mahina ang atin pong relasyon at koneksyon sa Diyos kung hindi tayo naglalaan ng sapat na oras upang siya'y ating kausapin. Kailan lang po ba tayo lumalapit sa Panginoon
kapag tayo ay may pinagdaraanan na mabigat? Nung tayo'y magkasintahan pa, sa may mga asawa lang ha, nung kayo'y may magkasintahan pa, kailan kayo nag-uusap? Pag may problema lang ba? O kahit kayo ay masaya? Kumusta yung relasyon natin sa Panginoon? Pwede ba tayong maglaan ng oras kahit tayo ay masaya? O bakit pinipili nating mas lalapit tayo sa Panginoon kapag tayo malungkot? Pag tayo bigat na bigat sa problema? Kapag tayo ay lugmok na lugmok sa mga bagyo sa buhay na dinaraanan, mga kapatid? Alam niyo po, nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya hindi lang sa oras ng ating pangangailangan, kundi pati sa oras na tayo ay masaya at sa oras na tayo ay walang masyadong inaalalang problema. Pero nabasa ko po ang libro ni Rick Warren, yung book na The Purpose-Driven Life. Ang atin pong pinaka-taimtim na panalangin ay sa panahon na tayo ay bigat na bigat. Totoo hindi? Totoo yung ating panalangin. Talagang bukas na bukas yung puso natin kapag tayo ay nasa problema. Mga kapatid, kaya naman, alam ng Panginoon, kapag tayo'y nalalayo na sa Kanya, wala na tayong panahon sa Kanya, nakakalimutan na natin nating maglaan ng oras upang siya'y ating kausapin. Kaya naman pinapahintulutan niya na tayo po'y ibalik sa Kanyang piling sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng mga problema sa buhay. Kailan tayo mas malapit sa Panginoon, mga kapatid? Pag may problema or kapag walang problema? Pag mabigat ang damdamin o pag magaan ang damdamin? Di ba kapag mabigat ang damdamin natin, doon tayo mas lalong lumalapit sa Panginoon at nalalangin? Pag may sakit ang iyong anak, kapag kailangan ng anak mo ng tuition, sa panahon na kailangan natin ng Panginoon, doon tayo lumalapit sa Kanya ng taimtim. Pero mga kapatid, ang nais ko pong ipunto po sa atin ngayong gabi, sanayin natin yung ating sarili na sa lahat ng oras, hindi nakadepende sa ating damdamin ang atin pong pagtawag sa ating Diyos, mga kapatid. Hindi lang sa panahon na ikay malungkot, hindi lang sa panahon na ikay lugmok sa problema, kundi atin pong purihin, pasalamatan, ibalik sa Panginoon, paglaanan natin ng oras na siya'y atin pong lapitan at kausapin kahit pa sa panahon na tayo po ay masaya. Kasi kapag masaya tayo, ang nagiging problema, ang oras natin ay nasa iba. Mga kapatid, kaya ba nating sanayin na sa lahat ng oras tayo po'y lalapit sa Panginoon? Ang isang prinsipyo sa paglago spiritual sa relationship natin sa Panginoon, from time to time, tayo po ay kumakausap sa Kanya. Alam niyo po, ang buhay panalangin, upang ito'y maging buhay natin, nangangailangan ito ng intensyonal na paglalaan ng oras. Ganon din sa relationship ng magkasintahan pa, di ba? Mamayang gabi, magsimula na yung chat. Noong unang panahon, kailangan makatext talaga. Naabutan ko rin yung piso per text. Alam niyo yung piso per text? 2005, 2006, mga kapatid, magpapaload ka ng 30 pesos. Tapos pag magte-text ka, di ba? Magta-type ka, merong ilang characters ngayon? Nakalimutan nyo na? Kung di ako magkakamali, 160 characters, piso. Pag may natira pa, napansin mo, may espasyo pa, uubusin mo yon kasi nanghihinayang ka sa piso per text. Huli na nauso yung yung unli text.
Anlikon. Ibig sabihin, sinusulit natin yan kasi mahalaga ang isang tao sa buhay natin. Mahalaga ang relasyon na ating pinanghahawakan. Ang tanong mga kapatid, mahalaga ba sa atin ang ating relasyon sa ating Diyos na ating tinanggap sa ating buhay? In Revelation, John says, remember your first love. Dahil maraming mga miyembro ng iglesia na nakalimutan ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Kailan mas matamis yung relasyon natin sa Diyos, mga kapatid? Ngayon o nung tinanggap natin si Kristo bilang ating manunubos? Kailan mas mainit yung atin pong pananampalataya sa Diyos? Noon or ngayon? Ang aking dalangin nawa, ngayon, mas lalo tayong mahigpit na lumalapit at kumakapit sa ating Diyos. Pangalawa, mga kapatid, reading the Word of God. In order for us to grow spiritually, wag nating kaligtaan ang salita ng Diyos. Kung ang salita ng tao o nino man ng presidente o ng mga sikat na mga tao, pinahalagahan natin sa ating buhay, nawa mas pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Minsan, marami tayong mga quotation sa buhay natin. Marami tayong mga quotation ni Ellen White, marami tayong mga quotation ni Abraham Lincoln, ni President Duterte o ni President Bongbong Marcos, kung sino pa yung atin pong mga paborito, kung sino man sila. Kino-quote natin yon, mga kapatid. Pero kumusta ang salita ng Panginoon? Kino-quote din po ba natin, mga kapatid, ito? Alam niyo po sa buhay ng Panginoong Hesus, nandito siya sa lupa, paano siya na nagumpay? Laging nasa dulo ng dila ng Panginoong Hesus, it is written. Pag ating titingnan ng Matthew chapter 4, mga kapatid, dito natin mababasa na ang Panginoong Hesus ay nag-fasting 40 days and 40 nights. Alam ng kaaway ng Panginoong Hesus alam ng kaaway ang pangangailangan ng Panginoong Hesus sa panahong iyon. Kaya mababasa natin sa chapter 4, mga kapatid, sa verses 1 to 11, ang mga tukso ni Satanas sa kanya. Ang unang tukso, ang sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo itong bato na tinapay. Anong tugon ng Panginoong Hesus, mga kapatid? Ang sabi niya, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Pangalawang tukso, dahil hindi nakuha ni Satanas ang Panginoong Yesus, dinala siya doon sa pinakamataas na templo. At siya ay ano, mga kapatid? Ang sabi sa kanya, magpatihulog ka. Di ba nasusulat? It is written. Yung ama mo sa langit, magpapadala ng mga anghel, at ikaw ay sasaluhin na hindi sasadsad ang iyong paa sa lupa or sa bato. Abay, ang Satanas pala ay gumagamit din ng salita ng Diyos. It is written. Pero anong tugon ng Panginoong Yesus, mga kapatid? Ang sabi niya ay nasusulat. Huwag mong tutuksohin ang iyong Diyos sa langit. Hindi pa nakontento si Satanas, pangatlong tukso, dinala siya doon sa mga pinakamataas na mga bundok at pinakita sa kanya ang kalawakan ng sanlibutan, ang yaman ng buong mundo. Ang sabi ni Satanas kay Panginoong Hesus, ang sabi niya, lahat ng mga bagay na iyong nakikita, itong yaman ng mundo, ibibigay ko sa iyo kapag ikaw ay sumamba sa aking harapan. Ano sabi ng Panginoong Hesus, mga kapatid, ang kanyang tugon? It is written. Nararapat lamang na sa Diyos ikaw sasamba. Hindi ninuman. Mga kapatid, sa senaryong ito, sa buhay ng Panginoong Hesus, sa panahon na siya'y nangangailangan ng pisikal na pangangailangan, mas pinili niya
ang espiritual na maghari sa kanyang buhay. Paano nagumpay ang Panginoong Hesus? Dahil kanyang pinanghawakan ang salita ng Diyos. Kanyang isinabuhay ang salita ng Diyos. Kanyang ginamit ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya siya'y naging matagumpay sa mga tukso ng kaaway. Ang tanong ko ngayong gabi, kapag tayo humaharap sa mga tukso, ginagamit po ba natin ang salita ng Diyos? Kapag tinukso ka ng iyong kaibigan, tara, pasok tayo. Sabi ni ma'am, walang nga absent kasi Sabado. Dapat walang nga absent. May pasok, may exam. Anong ginagamit mo? Paano ka paano ka nakipag-reason out, mga kapatid? Anong teksto ang iyong gagamitin? Anong teksto ang iyong gagamitin? Remember the Sabbath day to keep it holy. Exodus 20 verse 8. Kapag tinutukso ka naman ng pagganyan, ng pagganito, ng pagkain, ng mga paborito ng marami, anong iyong gagamitin? Ay, sabi kasi ni mama, hindi pwede yan. Sabi kasi ni pastor, hindi pwede yan. Walang kapangyarihan iyon, mga kapatid, sa buhay ng iba. Pero pag gagamitin natin, it is written in Leviticus chapter 11, in Deuteronomy chapter 14, pag ginamit natin, kinote natin ang salita ng Panginoon, may kapangyarihan ng banal na Espiritu at tayo'y mananagumpay sa mga tukso ng kaaway, mga kapatid. Amen? Ang tanong, uso pa ba? Uso pa ba ang pag-memorize ng salita ng Diyos? Communication is two-way, mga kapatid. Pag tayo ay nanalangin, tayo ang nagsasalita para kausapin ng Diyos. Pero kapag tayo naman ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ito naman ang paraan na tayo nakikinig ng mga nais ng Diyos para sa ating buhay. Pag ang communication, mga kapatid, ay salitan, healthy po yan. Katulad sa mag-asawa, pwede ba na ang asawang lalaki lang lagi nagsasalita? O pwede ba na ang asawang babae lang lagi nagsasalita? Hindi umiimik ang iyong asawa, okay lang sa'yo? 1 oras ka na nagsasalita, 2 oras na, matagal na kayong magkasama, wala siyang imik. Anong mararamdaman mo? Sa communication, sa relationship, mahalaga ang communication. May panahon na tayo ang nagsasalita, may panahon na tayo ang nakikinig, mga kapatid. At alam niyo po, sa pakikinig ng salita ng Diyos, ng paulit-ulit, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ng paulit-ulit, matatatak ang kanyang salita sa atin pong mga isipan at isa sa buhay natin sa ating puso. Ang sabi ni David, mga kapatid, Lord, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Ang sabi niya, Lord, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi na ako muling magkasala. Mga kapatid, sa panahon ng tukso sa buhay natin, ng mga temptations and mga trials upang hindi po tayo mahulog sa paanan or sa panig ni Satanas, wala tayong ibang gagamiting sandata upang tayo ay makatayo ng matibay. Ang banal na kasulatan lamang, mga kapatid. Hindi ang salita ng tao, hindi ang mga prinsipyo ng tao, kundi ang banal na salita. Upang tayo po'y lumago espiritual, mga kapatid, maging kaligayahan nawa natin ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Sa mga magulang, isang paalala, kung nais nating maging matalino ang atin pong mga anak, ang advice ng ating propetesa, sabi niya, as a means of intellectual training, the Bible is more effective than any book. Of all other books combined, pag samasamahin mo man ang mga libro sa buong mundo, maging mathematics man yan, physics man yan, science man yan, lahat ng mga libro sa buong mundo, hindi sila makakapantay sa kaalaman na maibibigay ng banal na kasulatan sa ating buhay at sa buhay ng ating mga anak. Pahalagahan natin yung salita ng Diyos, mga kapatid. Alam ko ito'y nagbubuklod sa atin
Bakit tayo Seventh-day Adventists? Iisa ang ating tinanggap na mensahe, iisa ang ating pagkakatawag, iisa ang katotohanan na atin pong tinanggap. Kaya pagtayo sa mga prinsipyo ng salita ng Diyos, nawa tayo po'y harmony, mga kapatid. Hindi na dapat pagtalunan kapag alam natin yung katotohanan. Pangatlo, mga kapatid, huwag nating kaligtaan yung katulad nito, fellowship. Para tayo lumago sa atin pong pananampalataya, tayo'y nangangailangang magpalakasan sa isa't isa. Huwag nating hayaan na tayo po ay nasa bahay lang sa panahon ng araw ng pagsamba. Kapag tayo nasa bahay lamang, lalo na kapag tayo nag-iisa, wala tayong kasama sa loob ng bahay, kahit sabihin natin tayo doon lang, wala tayong ginagawa, babalutin tayo ng kalungkutan, mga kapatid. Babalutin tayo ng mga problema sa buhay kapag tayo nag-iisa. Pero kapag tayo sama-sama, nananabik tayong magkita sa loob ng iglesia, sa buong sanlinggo, sa dalawang linggo na hindi tayo nagkita, panabikan natin, mga kapatid, na tayo po'y muling magkapiling na walang ibang ninanais kundi sambahin ang Diyos na siyang naglaan at nagtatag ng araw ng Sabat. Mga kapatid, ang wika sa Hebrews chapter 11:25, wag nating pahintulutan o wag nating kaligtaan ang pagpupulong ng mga Kristiyano. Sa mga kabataan, akin pong payo, piliin ang mga kaibigan. Hindi masamang makipagkaibigan, pero kailangan piliin ang kaibigan. Kasi ang masama, sabi diyan, ang masamang kaibigan, dadalhin ka sa kasamaan. Pero ang mabuting kaibigan, dadalhin ka sa kabutihan. Birds with the same feather. Ituloy nyo nga po, anong sabi? Birds with the same feather flocks together. May mga kasabihan yung ating mga magulang noong unang panahon pa. Sino ang iyong kaibigan? Sabihin mo sa akin kung sino ang iyong kaibigan at sasabihin ko kung sino ka. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Totoo po yun. Kung sino yung lagi mong kasama, yun ka. Kasi kung ano yung kaligayahan nila, yun din yung kaligayahan mo. Kung anong kinahihiligan nila, yun din yung kinahihiligan mo. Kasi anong rason na lagi kayong magkasama? Ibig sabihin, kung ano yung kanyang ginagawa, kung sa una hindi mo pa, yun ginagawa, pero sa patuloy mong pagsama sa kanya, gagawin mo na rin yung kanyang ginagawa. Kaya mga kabataan, piliin ang mga kaibigan, ang magiging barkada. Ibig kong sabihin, piliin ang mga kaibigan na mga mapanalanginin, palabasan ng Biblia, hanggat maaari, mga palasimba, kasi tayo ay kanilang may impluwensyahan. That's my experience before, mga kapatid. Huwag nating kaligtaan ang pagsasama ng mga Kristiyano. Lahat ng may takot sa Diyos. Kung ano man ang mga gawain sa loob ng iglesia, suportahan natin, mga kapatid. Yun yung magpapalago sa atin. Ang mga bahagi sa loob ng iglesia na ating ginagampanan, ating tinatanggap, yan yung mga kaparaanan na tayo mas mabilis na lalago, mga kapatid. Pang-apat, dahil mabilis ang ating oras. Pang-apat na prinsipyo, mga kapatid, bear fruit. Be a witness. Witnessing, mga kapatid. Naalala ko yung awit nung ako'y bata pa. Tuwing Sabbath School, mga kapatid. Tuwing VBS, Elderoni. Ang inaawit, ang tinuturo sa mga bata, read your Bible and pray every day. Read your Bible and pray every day. Hanggang ngayon nakatatak sa isip ko yan. Anong sabi? Read your Bible and pray every day and you will grow, grow, grow. Yun yung tumatak sa aking isip, mga kapatid. Pero hanggang nung ako po'y lumalaki na, kulang pala yun, mga kapatid. Anong kulang? Gusto kong i-revise yung lyrics ng kanta, mga kapatid. Read your Bible and pray every day. Pray every day. Pray every day.
Read your Bible and pray every day and you will grow, grow, grow. Gusto kong i-revise yun mga kapatid. Ewan ko lang kung sasang-ayon kayo. Para mas mabilis tayong lumago, mga kapatid, read your Bible and pray every day, witness everywhere, and you will grow, grow, grow. Amen mga kapatid. Kung bisito po kayo doon, awitin nga natin. Read your Bible and pray every day. Witness everywhere. Witness everywhere. Read your Bible and pray every day. And witness everywhere. And you will grow, grow, grow. Alam niyo mga kapatid, kapag yung atin pong buhay na mapanalanginin at buhay na palabasan ng Biblia at hindi natin sasamahan ng pagbabahagi ng atin pong nalalaman, mabagal ang atin pong paglago. Pero kapag sinamahan natin ng witnessing, witness everywhere, kung sa opisina ka man, kung sa bahay ka man, sa eskwelahan ka man, nasa field ka man, kung ang salita ng Diyos ay iyong sinasariwa sa pamamagitan ng pagbabahagi, hindi mawawala ang mga katotohanan sa iyong puso't isipan. Nakaminsahe ka na, patuloy ka pang lumago ng mas mabilis kaysa dati or kaysa sa iba. Naniniwala kayo mga kapatid, ng pag-ulit-ulit ng salita ng Diyos ang siyang makapagpapalago sa atin? Meron ako isang naalala, isang retired electrician, galing din siya ng Amerika. Nandun ako sa Iloilo, Dingley, Iloilo mga kapatid. Ako'y nakipagkwentuhan sa isang retired. Grabe siya magkwento. He's an historian mga kapatid. Sa panahon ng gera, marami siyang mga alam. Nagbasa siya ng mga history books. Maliban sa mga napakagandang mga books, nagbasa rin siya ng propesiya mga kapatid. Kaya pag siya'y nakipag-usap, talagang hindi maputol-putol at hindi siya mapigilan. Pero ito yung na-observe ko sa kanya mga kapatid. Nakwento na sa akin ang nakaraan, kinikwento niya pa rin. Dumating sa punto, ako'y inaantok na, ginabi kami sa pag-uusap. Alam niya na ako'y inaantok na. Pero siya'y nagpapatuloy pa rin. Nung bandang huli, ang sabi niya, Brother Alex, alam kong inaantok ka na. Kanina pa. Pero tuloy-tuloy pa rin ako sa aking kwento sa iyo. Napansin mo ba? Sabi ko, opo, pasensya na po. Pero ang sabi niya, okay lang, naunawaan ko. Pero ganito ako, magkwento, paulit-ulit at tuloy-tuloy. Kasi alam mo, ito yung paraan na aking naobserbahan na hindi ko makalimutan ang bawat detalye ng kwento na aking nalalaman. Ganon din sa salita ng Diyos mga kapatid. Kung ayaw nating makalimutan ang mga detalye na ating napag-aralan sa banal na kasulatan, ikwento ng ikwento natin, ibahagi ng ibahagi natin sa iba. Kahit yung iba'y inaantok na, kahit yung iba'y nagsasawa na, kahit yung iba'y sinasabing paulit-ulit na yan. Pero darating ang panahon, ito'y kanilang ma-appreciate at yan ang babago sa kanilang buhay patungo sa paanan ni Jesus. Panglima mga kapatid, kasi yung iba'y inaantok na. Ang sabi ko, 5 mga kapatid. Panglima, apply every word, every truth that we have received. Ibig sabihin, maging masunurin tayo sa salita ng Diyos. Pagtanggap natin ang katotohanan sa panahon na nalaman natin ang katotohanan, nawa tayo'y maging mapagpakumbaba at magpasakop sa Diyos. Sundin natin ang katotohanan ito, mga kapatid. Upang maging makapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating buhay, itabuhay natin at tayo'y magiging pagpapala sa marami. Ang sabi ng Panginoong Jesus, Matthew chapter 5, verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sinong sasambahin ng tao? Pag nakita nila ang liwanag sa ating buhay,
that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Lastly, mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, ang ating buhay bilang Kristiyano, hindi tayo lalago kapag tayo nananatili lang sa trust and trust, faith and faith. Lalago ito kung ating sasamahan ng obey. Ang paborito kong awit sa hymnal, mga kapatid, hymn number 400, trust and obey. Pag tayo naging masunurin sa katotohanan, maisabuhay natin yung pananampalataya, tayo ay magiging masaya. Tayo ang pinakamasayang Kristiyano sa buong mundo. At dapat kung meron mang Kristiyanong pinakamasaya, tayong mga Adventista. Amen? Pero samahan natin ang obey. Kasi ang sabi sa lyrics, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Kaya pala minsan hindi tayo masaya bilang Kristiyano kasi trust lang tayo, kulang ng pag walang obey, guilty tayo, mabigat yung ating damdamin, kaya hindi tayo masaya. May na good morning sa'yo, nakasimangot ka, ang bigat ng iyong mukha. May bumati sa'yo, happy Sabbath, nag-happy Sabbath ka, pero malungkot ka. Hindi bakas ang ligaya, pero kung meron mang pagsunod, mga kapatid, hindi lang yung pananampalataya magiging bakas sa ating buhay, ang isang masayang buhay Kristiyano at makikita ng mga tao at sila lalapit sa Panginoon at sila rin po ay magkakaroon ng relasyon sa Diyos kasi nakita nila na ang buhay natin ay isang buhay na masaya, panatag, payapa at masayang naghihintay sa malapit ng pagparito ng ating Diyos. This is my prayer. Bilang tugon po sa ating mensaheng narinig, atin pong awitin ng Trust and Obey in hymn number 403, Trust and Obey. Inanyahan ko po ang lahat na tumayo. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. When we do His good will, He abides with
Maraming salamat, dakilang Ama, sa gabing ito, sa inyo pong mensahe, at sa inyo pong mga paalala sa amin bilang inyo pong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, na inyo pong nais ng bawat isa po sa amin ay lumago sa aming pananampalataya at sa aming pong espiritual na buhay. Ang aking hiling, Panginoon, nawang bawat isang narito, sampu ng aming sambahayan, ay mas lumago kami sa relasyon sa aming Panginoong Hesus. Alalahanin namin ang aming pong unang pag-ibig. At Panginoon, na sa aming pong buhay, ang 5 prinsipyong ito ay amin pong maisabuhay. Magkaroon kami ng pananabik na kayo po ay amin pong paglaanan ng oras at kausapin. Ganon din na amin pong kahiligan ang paikinig at pagbabasa ng banal na kasulatan. At huwag naming kaliligtaan, hindi namin hahayaan na kami, Panginoon, na hindi makasama sa pagpupulong at panambahan sa inyo pong banal na sa inyo pong banal na harapan. Ganon din, Panginoon, huwag kaming hayaan na ang lahat ng mga katotohanan ng aming natanggap ay amin pong sarilinin, kundi ito po'y amin pong maibahagi upang making pagpapala at maging kapangyarihan ito sa pag-akay ng mga kaluluwa sa inyo pong paanan. Ang bawat isa po sa amin ay magliliwanag dahil amin pong isasabuhay ang inyo pong banal na mga salita at makikita ng mga tao sa biyaya ng banal na Espiritu at sa kanyang tulong. Kami, Panginoon, ay magiging buhay na testimonya, magiging buhay na Biblia sa harapan ng aming kapwa. At ang inyong pangalan ang siyang mapapurihan at mabigyan ng kalwalatian. Salamat na inyong dirinig ang aming kahilingan sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Happy midweek!